Labis na naapektuhan ng mga pangunahing serbisyo sa Camarines Norte kasunod ng pananalasa ng Bagyong Uwan. At mula sa Daet, Camarines Norte, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, bukod sa mga nawasak na bahay at estruktura, mga linya ng komunikasyon at yung supply ng kuryente at tubig ang talagang napinsala dito sa probinsya ng Camarines Norte. Nadurog ang bahay ng mag-asawang Leonora at Dante nang madaganan ng nabuwal na puno dahil sa lakas ng hangin kahapon. Siyempre malungkot, dalawang bahay ang nawala. Dito kasi nakatira yung binata ko, duman sa kabila, tapos dito yung dalaga ko. Masakit sa akin pero okay na rin, buhay din kami mag-anak. Mabuti na lang at nasa evacuation center sila nang tumama ang bagyo. Naghahanap sila ngayon ng pwede pang mapakinabangan dahil wala silang naisalbang gamit. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po magawa po ng maliit man lang na kubo dito para may matuluyan po yung dalawa ko pong anak. May ilang sinubukang kumpunihin ang mga nasira nilang bahay. Si June, isa-isang pinulot ang mga yerong natuklap mula sa bubong ng pinagtatrabahuhang talyer. Yun nga lang, kaya hindi rin naman talaga basta-basta mga kapag-operate, gawa ng walang kuryente. Ang pamumuhay kasi namin, umaasa kami sa kuryente. wala pa ring kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Itinumba kasi ng pagkalakas-lakas na hangin ng magkakatabing posting ito, hindi tuloy madaanan ng kalahati ng kalsada. Nahihirapan din sa pagdaan ng mga residenteng nahaharangan ng kable. Wasak din ang mga tindahan sa gilid ng kalsada. Ang mga nilipad na yero nagkalat sa kalsada. Mahaba rin ang pila ng mga nagpapakarga ng gasolina dahil kakaunting gasolinahan lang ang bukas. Sa bayan ng Mercedes, nagbayanihan ang mga taga Purok 1A Barangay 7 sa paghatak ng isang bahay na tumagilid dahil sa malakas na hangin. Mas malala naman ang sinapit ng katabing Purok 1B dahil wala nang natirang mga bahay sa bahaging ito. Kahapon lang, puro bahay dito sa kinatatayuan ko sa Barangay 7 sa bayan ng Mercedes. Pero tulad po ng nakikita nyo, na wash out na yan lahat dahil sa tindi ng hangin at laki ng along dala ng Super Typhoon Uwan. Walang magawa ang mga residente kung hindi suyurin ang tumpok ng mga kawayan at pawid. Si Tatay Arnel, pinirapiraso ang mga kahoy para kahit paano'y mapakinabangan. Sugatan pa siya ng mabagsakan ng kawayan ang itumba ng mga alon ng kanyang bahay. Walang magagawa at malakas yung bagyo. Siyempre, kabado din at inisip mo yung tinitirhan mo. 3 poste na lang ang naiwan sa bahay ng tiyuhin ni Jerish Palero. Nalungkot, naluha, siyempre wala din pong matutuluyan. Malaking bagay sana ang seawall. Pero hindi pa tapos ang construction nito. Narito pa ang ilang construction materials sa tinangay din ang malakas na hampas ng alon kahapon. Masakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, bagibagibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na hingi ng panig ng DPWH ukol sa proyektong ito. Meron ang initiative din ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para magkaroon ng inventory din sa mga effort ng mga ganyang structure dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Abala ang mga otoridad ngayon sa clearing operations para madaanan ang mga kalsada. Pero bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar. 80 barangay sa probinsya ang isolated sa ngayon. Tuloy rin ang relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Matapos ang hagupit ng bagyo, nagpulong ang PDRRMC sa Catanduanes. Pinag-usapan nila ang kawalan ng mga pangunahing kalsada dahil sa mga nagtumbahang puno at poste. Wala ring kuryente sa lalawigan, pati na rin supply ng tubig. Dahil naman sa kawalan ng telecommunication signal, naging mahirap ang koordinasyon sa malalayong lugar. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng PDRRMC sa NDRRMC para sa karagdagang tulong at relief operations. Pia, iniimbestigahan na raw ng DPWH itong ang seawall na hindi pa natatapos. Patuloy din ang koordinasyon ng mga otoridad para maayos na ang mga linya ng kuryente at tubig dito. At live mula rito sa Daet, Camarines Norte, ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.